kaya natin sa Mindanao ngayon. Kahit na sa mga Sorsogon. Opo. Pero sa Mindanao, 6 na oras ang kanilang brownout. 6 na oras ang brownout nila. Lalo nang nakaraang taon, nung nagkaroon ng El Nino, nagka-brownout. Alam mo, pati yung schedule ng trabaho mukhang naapektuhan. At saka mga factory, ating mga pabrika. Ang brownout nangyayari sa umaga. Sa umaga lang nangyayari yan sa brownout. Ang solar, kailan ba gumagawa ng kuryente yan? Sa araw. Sa araw din. Kaya natutulungan niya, naiibsan niya yung pangangailangan ng kuryente sa isang lugar. Dahil sa umaga din siya. Ngayon, pag naibsan niya yan, anong mangyayari ngayon doon sa mga power barge? Hindi mo nabubuksan. Matitipid ka. Ayun. Okay. Oras po natin, ganap ng 1:30 ng hapon. Magbabalik muli ang ating masiglang talakayan dito po sa SPM On Air. Ilan mo ng mga paalala. Sunshine Philippines Movement on air. Pakinggan tuwing Sabado dito lamang sa DZAR Sunshine Radio, ang napapanahong palatuntunang pangradyo dito sa Bayan ni Juan. Si Jess Aranza, si Mang Jess, si Senador Juan Ponce Enrile, si Mang Juan. Opo, sila nga po ang inyong makakahuntahan dito sa Bayan ni Juan. Mapakikinggan mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga Sabado dito sa Bayan ni Juan. Siglang talakayan sa mga isyong pambayan, pang-ekonomiya, pampolitika, negosyo at panghustisya dito sa Bayan ni Juan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras natin ganap ng 30 minuto makalipas sa 1:00 ng hapon. This time check is brought to you by Galilee. Enjoy the purest, clearest, and safest drinking water ever. DZAR Balita. Magandang hapon. Pag-rescue ni Representative Iggy Arroyo sa kapatid, sinopla ni Senator Panfilo Lacson. Ang detalye po ng balita mula kay Brenda Manalo. Sinopla ngayon ni Senator Panfilo Lacson ang pahayag ni Representative Ignacio Arroyo Jr. na ang mga helicopters na umanay porsahan pinagbili sa Philippine National Police ay hindi pagmamayari kundi nirentahan lang ng LTA Incorporated, isang kumpanyang pagmamayari ng pamilya Arroyo. Ani Lacson, katulad ng maari-arian sa San Francisco, California at Jose Pidal account, naging habit o ugaling na umano ni Iggy Arroyo ang pag-rescue sa nakakatandang kapatid na si dating First Gentleman Jose Miguel Mike Arroyo. Kung matatanday, pinasimunuan ni Lacson ang pagdinig sa 104.9 milyong piso manumalyang pagbili ng chopper na manoy nagamit na ng mga Arroyo bago pa ipagbili sa PNP noong 2009. Binanggit ni Lacson ang unang Brenda? Samantala, Alert Level 3 itinaas na sa Syria. Detalye ng balita mula naman kay Boy at Guillermo. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Syria. Ang Alert Level 3 ay itinaas ni DFA Secretary Albert Del Rosario sa buong Syria bunsod ng paglala ng gulo doon. Dahil sa paglala ng gulo sa buong Syria, hinimok ng DFA ang mga Pilipino, lisanin na ang Syria at ang repatrasyon sa mga Pilipino ay sasagutin ng pamahalaan. Ipinag-utos nga ni Secretary Del Rosario sa Embahada ng Pilipinas sa Damascus, himukin ang mga Pilipino sa nasasakupan na samantalahin ngayon ang repatrasyon na inaalok ng DFA. Palakasin din umano ang kanilang pagsisikap para mahimok mapauwi sa Pilipinas ang apektadong mga Pilipino. Boyet Guillermo para sa Alternatibong Radio, DZAR Sunshine Radio, dinig sa buong mundo. Maraming salamat, Boyet. Yan po ang ating mga balita sa oras na ito. Mula sa News Center ng Sunshine Radio, ako si Tony Cuevas. DZAR Balita. Pakinggan ang mga payong pangkalusugan, pangkaisipan at ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay sa isang espesyal na programang hatid sa inyo ng Sunshine Radio. A Healthy Chat at Sunshine. Isang oras na talakayan kasama ang espesyalista ng inyong kalusugan. A Healthy Chat at Sunshine. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito lamang sa DZAR Sunshine Radio.
After a blockbuster summer run, UP Playwrights Theater mounts a limited return engagement of Fake, a stellar tandem of award-winning playwright Floyd Quintos and theater actor, director Tony Mabesa, with its powerful cast including Joel Lamangan, Gerard Pizaras, Paul Holmes, Ces Quesada, Charmaine Buencamino, Olive Nieto, and Richard Cunanan. Fake is indeed a theater must-see. Fake will be staged at Teatro Hermogenes Ilagan, UP Diliman from August 17 to 21, Wednesdays to Fridays at 7 p.m. and weekends at 10 a.m. and 3 p.m. For tickets, you may call Cherry at 0917-7500-107 or the Dulaang UP office at 926-1349 or 981-8500 local 2449. Sunshine Media Network International. Brace yourself. The fastest growing Filipino multimedia network reaching the whole world. Nagbabalik ang Sunshine Philippines Movement on air. Alright, nagbabalik po ang palatuntunang Sunshine Philippines Movement on Air. Kasama po ang inyong mga hamak na lingkod sa Impapawid. Ako po si Fernan Imberga. At ako naman si Hannah Sancho at Solar Energy po ang pinag-uusapan natin at kasama dito sa po SPM. natin dito sina Binibining Claire Lee at Miss Techi Capellan. Okay. Alright, balikan natin. Ang sources ng enerhiya sa Pilipinas ay geothermal, hydro power plant, biomass, ano yung dito sa may payata, saka ano? Biogas, ano, saka yung windmill. Okay, ang isa pa na pinagkukunan natin ng kuryente ay yung coal power plant. Ginagatungan po yan ng uling at krudo at na napakamahal. Iniimporta po natin. At dahil nga po ay uling ang kanyang gatong, yan po ay nagbubuga ng mga particles sa ating kalawakan, sa Impapawid, at nagkataon na pangunahing sources po ng green gas emission. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung mga power plant na ito, kung bakit nawawakwak yung ating ozone layer, na siyang dahilan po naman ng global warming, na ang dulong resulta yung pong climate change na nagbibigay naman ng mga iba't ibang kalamidad, disaster sa ating kapaligiran. Okay, siguro bawat Pilipino ay nangangarap na ma-phase out itong mga power plants. Coal-fired power plant na ito. At dahil meron tayong batas, Renewable Energy Act, dapat lahat ng ating sources ng enerhiya ay renewable na. At pumapasok itong solar energy. Kaya ba nating punan yung pong papel na nagagampanan ngayon, ito pong mga coal-fired power plant? Fernanda, ang solar lang hindi kaya. Ang nangyayari kasi lahat ng mga sources of renewable energy natin ngayon, tulong-tulong yan eh. Kung hindi kaya ng solar sa pagkakataong ito, maaaring punan ng hydro or ng biomass. At ang karakter kasi ng Pilipinas, isla-isla tayo, iba-ibang region, iba-ibang produkto, iba-ibang natural resource. So, sa isang region, let's say, mas maganda doon ang hydro. Hydro ang ilalagay doon. Kung dito mas maraming ipa, mas maraming bagas, yan ang gagamitin natin. Pero ang maganda, sa buong Pilipinas, kaya ang solar. So, tulong-tulong lahat din ng renewable energy sources. Ayun. So, ibig sabihin po, pwede palang, wag na tayong umasa dito sa mga ginagatungang planta. Pwede yan. Kasi alam mo, Fernand, sa ibang bansa, like for example in Germany, doon sa paper na binigay nila sa atin na by 2030 target nila na 100% yung enerhiya na gagamitin ng kanilang bansa, 100% pula na talaga sa renewable energy. So kung tina-target yun ng Germany, tayo ba sa Pilipinas may target po ba tayo, ma'am, na by this year ilang percentage na yung mako-contribute ng renewable energy sa pag-produce ng enerhiya sa bansa? Meron po ba tayong target? Meron tayong target. Ang ating pamahalaan ay naglabas ng isang dokumento nung nakaraang buwan
na kung saan naglalayon na pataasin yung ating renewable energy mix sa buong pangangailangan natin sa enerhiya. Ang Greenpeace itinutulak na dapat sa 2030 mas mataas sa 50% na 60% ang gusto nila sa 2030 na dapat renewable na tayo. Kasi alam mo Fernan, sa geothermal pangalawa na tayo ikaw sinasabi mo sa Sorsogon, nandun ang daming bulkan doon, andun ang Tiwi Macban, andun ang mga natin, mga bulkan. Ang swerte nga ninyo kasi base load yan yan ang pinaka nagbibigay ng ating kuryente 24 hours 7 days. Yan, pwede yan Tapos naman sa Mindanao, meron tayong Maria Cristina at saka ang dami natin patubig doon. Hydropower. 'Di ba? Hydropower, Meron din tayong Mount Apo. Tapos sa Leyte, meron tayong rin doon, meron din tayong geothermal doon, Tungonan. So, meron din tayong mga doon, Pantabangan, Ibig sabihin, marami tayong mga kalikasan na pwede nating gamitin para sa ating enerhiya. Biruin mo nga sa Germany nabalitaan mo na, sabi mo na may winter nga sila pero sila ang merong pinakamalaking instalasyon ng solar. Pero may winter sila mula Oktubre pa lang nagdidilim na